TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si John Ruiz Calata, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mula sa himpilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito ang tuloy-tuloy na balitaan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ang pulis at your service. Bagong Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ulitin ko, maulang gabi po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-26 ng buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ayan, syempre sa ngalan pa rin po ng pamunuan ng Philippine National Police, binabati po natin ang ating butihing Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III at sa aming Director ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro. At syempre huwag natin din kalimutan ang Director po ng Directorate for Police Community Relation, Police Major General Roderick Augustus Alba. At syempre, huwag po natin kakalimutan batiin po ang mga nanonood natin ngayon at mga sa Facebook Live. At the same time po, batiin din po natin ang mga nakikinig nating taga-subaybay sa ating mga radyo. Kami po ang inyong mga kasama ngayong gabi, Police Lieutenant Colonel Rodel Gorobat Tromata, mula po sa Police Community Affairs and Development Group. At ako naman po si Patrolman Joshua Jimenez at ito ang bagong edisyon ng programa mula sa kapulisan para sa mamamayan at ito ang Police at Your Service. Police at your service. Police at your service. Binabati po natin, syempre, ang mga duty po natin dyan po sa Campo Crame. Marami po tayong personnel na nakaantabay. Mayroon tayong Reactionary Reserve Force at na-deploy po sa all over the Metro Manila para sumuporta po sa ating search and rescue operations at mag-extend po ng tulong sa ating mga kababayang naapektado po ng mga bagyo. Magsama-sama tayo muli sa isang oras ng talakayan, balitaan, serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito na pa rin sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At yan tayo din po ay napapanood sa official Facebook page at YouTube account ng DWIZ. Ganon din sa official Facebook page ng Philippine National Police. Kasama din natin ang ating mga kaagapay sa technical production staff ng himpilang DWIZ. Kailangan nating batiin kasi sila po ang in charge. Baka mamaya mawalan ako ng boses online. Yes. Siyempre, si Sir Aldrin Cruz. Baka magkamali naman ako ng pangalan. Sir Gil John Reyes, Miss Jem Barbon, Mr. Gerald Planas, Riz Calata, and Daniela Di Guzman. Nakaraan, Joshua, nagkamali ako ng Miss and Mister. Sana hindi ako ulit nagkamali ngayon. At yan para naman po sa komento o serbisyo na maaari naming maibigay. Tumawag lamang sa aming hotline sa 8470-175055 o di kaya sa 7746-1090 o tumawag at mag-text sa 0908-136-6060 at maaari nyo rin kaming masubaybayan via live streaming ng DWIZ. I-type nyo lang ang www.dwiz882.com. Ayun, www.dwiz882.com. At mamaya makasama natin dito live sa ating studio ang ating panauhin ngayong gabi. Magmula po sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG.
Ang tikas ng pangalan, Joshua. Sana makasign din ako next time dyan. Upang higit nating maunawaan ang kanilang tungkulin, responsibilidad, at mga hamon ng kanilang kinakaharap sa pagsiservisyo para sa bayan. Yes, sir. Samantala, sir, dako muna tayo sa mga mainit na balita mula sa ating mga correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa pangunguna ni Police Colonel Reynan Patam, hindi lang seguridad ang inihatid ng Mandaluyong PNP, kundi pati pagkain, hygiene kits at medical assistant para sa evacuees. At syempre naroon din ang kanilang presensya upang tiyakin ang kaayusan sa loob ng evacuation center. Alamin ang buong kaganapan mula kay Patrolman Don Brosas. Andito po tayo ngayon sa Barangay Poblasyon, Barangay Hall, kung saan po narito po ang 156 families na mga evacuees po sa buong bayan po ng Mandaluyong City. Patuloy ang pagbibigay ng tulong at seguridad ng Mandaluyong City Police Station sa mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Barangay Poblasyon Community Center, bunsod ng malakas na ulan na nagsimula pa noong nakarang araw. Sa pangunguna ni Police Colonel Reynan Patam, hepe ng Mandaluyong City Police Station, nagpaabot ang mga kapulisan ng food packs, hygiene kits at medical kits sa mga evacuees upang matugunan ang kanilang pangangailangan habang nasa evacuation center. Bukod dito, siniguro rin ng mga pulis ang kaayusan at seguridad sa loob at paligid ng pasilidad. Sa panayam, binigyang diin ni Police Colonel Patam ang patuloy na suporta ng PNP sa mga nasalanta ng masamang panahon. Ang effort ng kapulisan ng Mandaluyong ay nakipag-coordinate sa mga barangay para masigurado na magiging ligtas yung ating mga mamamayan. At kasabay nito, nag-conduct din kami ng mga inspection sa mga kilalang lugar kung saan nagkakaroon ng mga pagbaha. Ngayon, ang ginagawa ng ating kapulisan ay nag-repack ng mga pang-relief goods at tumutulong na rin sa pagluluto. Dito sa Barangay Poblasyon ng Evacuation Center, meron tayong 154 families at meron naman na 527 na individual na kasalukuyang narito. Ilang evacuees rin ang nagpaabot ng pasasalamat sa PNP. Ayon sa kanila, ramdam nila ang seguridad at malasakit ng mga pulis, kaya't kahit malayo sa kanilang tahanan ay panatag ang kanilang kalooban. Laking tulong na rin sa amin yun kasi para yung ibang staff natin sa barangay, hindi sila masyado meron. Safe naman po yung pagbabantay nila sa amin dito at saka maayos naman. Nagpapasalamat po kami sa PNP kasi po ina-attend po nila kami kapag kami mga kaunting problema. Salamat din po sa food na binigay nila. Nagpahayag rin ng pasasalamat ang barangay secretary ng naturang lugar sa mga kapulisan. Sobrang nakakatuwa kasi nakakagulat na ang dami pong pulis. And then, syempre, para po sa security po ng barangay, sa security po ng current situation po ng mga evacuees po na andito po sa barangay natin, nakakatuwa po na meron po tayo mga kasamang mga kapulisan para mag-secure po talaga ng katahimikan, peace and order po ng ating community. Nakakatuwa po. At nakakatulong din po talaga sa amin. Lalo na po sa manpower, nakakatuwa po na nakakasama po namin sila sa pagtulong. Ang patuloy na presensya ng Mandaluyong City Police Station sa gitna ng sakuna ay patunay ng kanilang dedikasyon sa serbisyong tunay at makatao. Ako po si Patrolman Don Brosas, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Ayan, maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Hindi alintana ang panahon at hamon ng kalamidad, kaya naman patuloy ang Northern Police District sa pagbibigay ng serbisyo at tulong sa mga mamamayan ng Kamanava. Nakatutok dyan si Patrolwoman Glazel Esperanza. Bilang tugon sa epekto ng walang tigil na pagulan dulot ng bagyo na pinalakas pa ng habagat, patuloy pa rin nagsasagawa ng police assistance at pamamahagi ng relief goods ang Northern Police District sa mga apektadong residente sa Kamanava area. Ang NPD ay tumulong sa iba't ibang evacuation centers at barangay upang matiyak ang maayos, ligtas at organisadong distribusyon ng mga food packs, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan. Kasabay nito nagsilbi rin silang seguridad sa mga lugar na pinuntahan at katuwang
ng mga lokal na pamahalaan at emergency response team sa pagpapatupad ng relief operation. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating kapulisan bilang bahagi ng kanilang tungkuling maglingkod at magprotekta sa taong bayan. Sa kabila ng panganib at hirap na dulot ng masamang panahon, hindi nag-aatubiling magpakita ng dedikasyon at malasakit ang mga tauhan ng Northern Police District upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Isa itong patunay na ang puso ng serbisyo ng kapulisan ay tunay na para sa bayan. Handa silang tumugon, umalalay at magbantay sa oras ng pangangailangan. Ako po si Patrolwoman Griselan Esperanza para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat Patrolwoman Glazel Esperanza. Samantala upang siguruhin ang kaayusan at kaligtasan ng mga evacuees, mas pinaigting ang kapanatagan ng mga evacuees, mas pinaigting ang pulis ang kanilang presensya ng mga evacuation center sa gitna ng patuloy na apekto ng masamang panahon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Micah May Bahiwag. Nga ng matinding epekto ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Taguig City, agad na kumilos ang Taguig City Police Station ng Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa evacuation center ng Barangay Hagonoy. Ayon sa ulat ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, nasa kabuuang 476 na individual mula sa 119 na kabahayan ang pansamantalang inilikas noong Hulyo 23 taong kasalukuyan. Kabilang dito ang 126 na kabataang minor de edad, 15 senior citizens, 3 buntis at 9 na nagpapasusong ina. Bilang isa sa mga ahensya na nagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan, kami rin ay nakikiisa sa pagpapatupad ng kaligtasan sa panahon ng sakuna. Kagaya ngayon, ang aming search and rescue personnel ay na-deploy na rin sa mga evacuation centers at kami rin ay nakaantabay dito in case po na may tawag po ng tulong ay agad po kaming makapag-respond. Bilang tugon, agad na nagpadala ng mga tauhan ng Taguig PNP sa pangunguna ng kanilang hepe upang magpatrolya, magbantay at tumulong sa pamamahala ng evacuation site. Mahigpit ang kanilang pagbabantay, lalo na sa mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ng persons with disabilities o PWDs, mga kabataan at kababaihan. Ang ginagawa po na paghahanda ng City of Taguig tuwing darating na bagyo ay katulad po ng pag-activate po ng ating mga evacuation centers, pag-activate din po ng ating mga response teams through CDRMO, at nandyan din po yung patuloy po natin na pag-warning o patuloy na paalala sa mga residente po natin, lalo na doon po sa may mga flood-prone area. Nananatiling nakaalerto ang kapulisan laban sa anumang banta ng pananamantala, kaguluhan o biglaang insidente habang patuloy ang monitoring sa lagay ng panahon at antas ng tubig sa mga kritikal na lugar. Ang pagkilos na ito ay pagpapakita ng malasakit at aktibong serbisyo publiko ng PNP sa layuning mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan sa gitna ng sakuna. Ako po si Patrolwoman Micah May Bahiwag para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Patrolman Mika. Bilang tugon sa mga naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Krising, aktibong nakibahagi ang Bulacan Police Provincial Office sa isinagawang relief operations sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Pasok, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Simulan ng mga lokal na pamahalaan ng lalawigan ang naturang relief operation, katuwang ang mga kapulisan ng Bulacan sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, kasama pinasimulan ng mga lokal na pamahalaan ng lalawigan ang naturang relief operation, katuwang ang mga kapulisan ng Bulacan sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garcia, ang iba't ibang ahensya, advocacy support groups at non-government organizations. Yung mga itinapak po namin dito ay dadalhin po dun sa pinaka-apektadong barangay. Dahil hindi naman po lahat, siyempre, makakater, pero uunahin po natin yung talagang may tunay na pangangailangan.
Tulong-tulong ang bawat isa sa repacking at pamamahagi ng mga food packs upang matiyak na maihatid ang mga ito sa bawat barangay na lubhang naapektuhan ng bagyo. Kaya yung nakalito ay matitiyan ko yung ating mga kababayan na nakalang tapo, bigis lang naapektuhan, mga po talaga mga nasa Sa kabila ng mga hamon, patuloy na ipinamalas ng Bulacan PNP ang kanilang matatag na dedikasyon sa paglilingkod sa bayan, lalo na sa mga panahong higit silang kinakailangan. Ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga relief operations hanggang sa pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan ay patunay lamang ng malasakit at bayanihan. Sa gitna ng kalamidad, ang kapulisan ay nagsisilbing haligi ng pag-asa at simbolo ng pagkakaisa para sa sambayanang Pilipino. Ako po si Patrolwoman Pearl Crystalline Javier para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Javier, samantala nanguna ang Mamburao Municipal Police Station sa pagsasagawa ng preemptive evacuation para sa mga residente na nasa high-risk areas sa Mamburao, Occidental Mindoro bilang bahagi ng kanilang kahandaan sa sakuna. Patrolwoman Desiree Padilla sa report. Na ng pananalasa ng Bagyong Dante, agad na kumilos ang mga tauhan ng Mamburao Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Teofilo Sifistin III, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, upang isagawang preemptive evacuation sa mga residenteng apektado ng matinding pagbaha sa iba't ibang barangay noong ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga kapulisan sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at mga kinauukulang ahensya upang mailikas ang mga residente mula sa mga kritikal na lugar. Ang mabilis na pagtugon ng mga otoridad ay naging susi sa ligtas na paglikas ng mga apektadong pamilya. Ang operasyon ay nasikatuparan sa bisa ng koordinadong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya gaya ng PDRRMO Occidental Mindoro, BFP Mamburao Fire Station, 76 Infantry Battalion Philippine Army, Philippine Coast Guard, 2nd Company PMFC, barangay officials, mga volunteer mula sa komunidad, at iba pa. Pinatunayan ng mga pulis ang kanilang kahandaan at dedikasyon sa gitna ng kalamidad. Ayon sa Mamburao MPS, pangunahing layunin ng preemptive evacuation ang maagapan ang anumang kapahamakan dulot ng biglaang pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mahigpit ding pinatupad ng mga pulis ang maayos na sistema sa pagbibigay ng abiso at gabay sa mga residenteng nilikas. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Mamburao sa pamumuno ni Mayor Attorney Glicero S. Almero III sa lahat ng tumulong sa matagumpay na operasyon. Aniya, ang tagumpay ng preemptive evacuation ay patunay ng kahalagahan ng pagkakaisa at maagap na pagkilos ng mga lingkod bayan para sa kaligtasan ng bawat Mambureño. Ako po si Patrolwoman Desiree Padilla para sa Himpilang May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Patrolwoman Desiree. Maraming salamat sa ating mga PNP correspondents at magbabalik po muna ang ating programa pagkatapos po ng mga ilang paalala. Police at your service. Police at your service. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news.
Patuloy na binabago ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang buhay ng milyon-milyong Pilipino. Simula nang ipatupad ito, mahigit 4.4 milyong pamilya na ang natulungan sa edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, noong 2024 lamang ay mahigit 100 billion pesos ang nailaan sa cash grants para sa mga benepisyaryo. Dahil dito, marami sa mga kabataan sa programang ito ay patuloy na pumapasok sa eskwela at bumaba rin ang malnutrisyon sa mga batang edad 5 pababa. Sa kabila ng hamon ng kahirapan, ang 4Ps ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad upang magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Maraming naniniwala ng pagkain ng maanghang ay nagdudulot ng ulcer. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Maryland Medical Center, ang sobrang pagkain ng maanghang na pagkain ay maaring nagdudulot ng irritation sa lining ng sikmura, lalo na sa mga taong sensitive ang tiyan. Sinusuportahan ito ni Dr. Peterson Smith, isang gastroenterologist, na nagsabing ang capsaicin, ang compound na nagpapaanghang sa sili, ay maaring magpalala ng pamamaga ng tiyan. Dagdag pa rito, ayon kay Dr. David Graham, isang eksperto sa Helicobacter pylori o H. pylori, ay nagsabi na ang pangunahing sanhi ng ulcer ay ang H. pylori bacteria at sobrang paggamit ng anti-inflammatory drugs. Ngunit ang pagkain ng maanghang na pagkain ay maaaring magpalubha sa kondisyon ng mga taong may ulcer na. Kaya't kung may history ka ng ulcer, maring mainam na limitahan ang pagkain ng maanghang upang maiwasan ang hindi ka nais-nais na epekto nito. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Naglabas ng resolusyon ng Games and Amusements Board o GAB na sumusuporta sa isinusulong na boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Batay sa resolusyon na nakalap ng DWIZ Patrol, tiniyak ng GAB na handa ang kanilang mga medical personnel na binubuo ng mga lisensyadong doktor at paramedics upang magbigay ng agarang medikal na atensyon sakaling may masaktan o maaksidente sa laban. Sa parehong dokumento, ipinahayag ng GAB ang kanilang kahandaan sa kahilingan ng mga kalahok na magrekomenda ng isang kwalipikado at accredited na referee upang opisyal na mamuno sa nasabing laban. Nakaantabay rin umano ang kanilang mga medical personnel para rumisponde kung kinakailangan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Daniela de Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ Police at your service. Police at your service. Ayan, nagbabalik po ang ating programang Police at Your Service dito sa himpilang may todong lakas, DWIZ, at ang oras natin sa buong kapuluan ay ganap ng alas 8:26 ng gabi sa buong Pilipinas. At ayan na, Sir Rodel. At wag na po natin patagalin pa. Yes, excited ako. Yes, sir. At i-welcome na natin po for tonight na magmula pa po ito ang ating guest sa Criminal Investigation and Detection Group. Walang iba kundi si Police Major Helen L. De La Cruz, Officer in Charge ng Public Information Office ng CIDG, at si Police Captain Harold Mangawil, Chief ng PCER ng CIDG. Ma'am, sir, welcome po sa ating programa dito sa DWIZ po. Maraming salamat, sir, sa pag-imbita sa amin para maipaliwanag kung ano ang CIDG at maipagmalaki, sir. Salamat po. Opo, Harold, do you want to say something? Maraming salamat po, Sir Rodel and Sir Jos po. Unang-una po, sir, sa pag-imbita po sa amin in behalf of CIDG, sir. Nagpapasalamat po kami sa pangunguna po ng aming butihing director po, sir, na si Police Brigadier General Romeo Macapas po, sir. Maraming salamat po, sir, and once again, good evening po. Siyempre, huwag natin kalimutan, Joshua, ang ating kasalukuyang Chief PNP. Ang pinaka-astig. Yes, sir. Siyempre, at pinaka-isnappy nating Chief PNP ngayon. Walang iba, si Police General Nicolas Torre III. Lagi akong nagdi-third, baka sabihin tatay ni Sir. Yes, sir. Batiin ko rin po, sir, ang mga manonood at taga-subaybay ng DWIZ 882. Todong Lakas, programang Police at your service. Magandang gabi po. Siyempre, pag-usapan natin, kailangan natin itanong Joshua kay Harold at kay Helen kung gagaano kalaki ang responsibilidad nila sa Philippine National Police at syempre para sa ating mga kababayan sa buong bansa kung ano pang mabigat nilang tungkulin. Yes, sir. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto kong marinig kung gaano ka-snappy ang moral at pakiramdam ngayon ng tropa kasi all over the internet, tayo kasi in charge tayo lagi sa TRIM, sa TV, radio, internet, and messaging and print, nakikita natin palagi merong major accomplishments ang ating CIDG. Kamusta naman po ang pamunuan at syempre ang samahan na tropa natin dyan sa CIDG? Sir, pinagmamalakip ko po na ang CIDG ang taas po ng moral. No? Yes, high moral. High moral, sir. Dahil next po, level. Yes. Kasi, sir, dahil galing sa CIDG ang ating Chief PNP, dati naming director, ang ngayon Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III. So, hanggang ngayon, mataas pa po ang aming moral, sir, dahil dyan. At kami din po ay biniyayaan ng isa pa ring nakakataas ng moral na director under kay Police Brigadier General Romeo Macapas po. Kung saan, sir, bakit mataas ang aming moral? Dahil suportado po ng ating CIDG at PNP leadership ang lahat ng aming mga ginagawa, lalong-lalo na ang aming mga investigation and detection ng mga task at mandates sa buong Pilipinas. Yun. Ako, para mapapalaban tayo dito sa tanungan, ready si Helen. Ayun sa pagdating sa moral, kasi laging sinasabi natin kapag isang operation, it's very important yung teamwork. Kumbaga, you watch my back and I look forward. Kumbaga, back to back yan eh. Kumbaga, kung 8 kayo, isang buhay kayong 8 eh. And when we serve a warrant of arrest, we conduct operation, teamwork, unity and precision are very important. Sa inyo, ma'am, sa CIDG, sa ating mga operatiba, how do we maintain that teamwork and collaboration
and trust and loyalty among the members of the team in terms of conducting an operation. Yes, sir. Salamat po, sir. Ang ating pong CIDG, the Premier Investigative Unit of the Philippine National Police, ang ating pong mga investigador dyan, sir, ang ating mga personnel po ay well-trained po yan, sir. Well-trained. Hindi lang sa investigation, may skills ng investigation and detection, at kasama na rin po ang when it comes to the operational capability and sir, yung kanilang paging ready, no? Before po sa aming mga operations, lagi po yang meron pong kagaya po, sir, sa SAP na meron po tayong briefing bago umalis. So ang team po ay complete po yan, sir, na may mga task po yan kung sino nang May composition Yes, sir, may composition. And of course, sir, dahil po in-enhance po ng ating leadership ng PNP, meron din po tayong mga vest at meron tayong helmet, provided po ang ating mga detectives, ang Mga ating safety gears. Yes, sir, safety gears po. Kompleto po yan, sir. Para po, sir, naman po, sir, safe po ang ating mga nagsiserve ng warrant at mga search warrant and warrant of arrest at iba pang mga ating mga operations. Yun. Rimo yung Joshua, may safety gear, may helmet. Kung kami may microphone, tsaka script, kanila, vest, tsaka safety gears. Si Harold naman tanongin natin kasi masyadong magaling sumagot si Helen. Feeling ko, sir, lahat PCR. Feeling ko, sir, lahat sabi na ni... Sabi nila dun sa amin diyan sa DPCR sa PICA-G, PCR is the heart of policing. Kaya nagtatanong sila, CIDG, bakit may PCR? Sa tingin mo, ano sa tingin mo ang ganung perspektibo? Bakit kailangan may PCR sa isang operating unit katulad ng CIDG? Sir, napaka-importante po, sir, ng PCR po, sir, sa CIDG po, sir. No? Dahil unang-una po, sir, ito po yung means namin para i-reach out po, sir, yung community. Yun. No? Na kagapay po kami, sir. No? Hindi lang po sa larangan ng operation, hindi lang po sa larangan ng investigation, pero andito po, sir, ang PCR po para i-reach out po, sir, namin ang community po, sir. Napaka-importante kasi ng PCR. Syempre, ako ay isang PCR man. Dapat lahat po ng policeman ay PCR man. So, napakalaki kasi ng ating role, and we cannot be with them at all times and all circumstances. Kahit sabihin na natin na 500 is to 1 o 600 is to 1 ang population ratio natin ng PNP, ang laki pa rin ng tulong ng ng kapulisan, ng community sa kapulisan. Kasi if the people, the communities are working with us para resolve ang crime, to report any incidents or any eventualities, syempre makakapunta tayo doon. Sabi nga nila, sa loob ng 5 minuto, darating kami. Paano kami darating kung yung community hindi tatawag? Yes. So, yun. Wala ho kaming mental telepathy. At wala ho kaming, sabi natin na pipredict natin what will happen in the future. Wala ho kaming ganong kasing power. So, ang kailangan po natin is symbiotic cooperation and partnership with the communities. Yes, ikaw Joshua, may gusto ka ba itanong? Siyempre. Yes, sir. Nabanggit po nila kanina yung operation, sir. Doon po sa CIDG po, ma'am. Yes. Ano po yung mga uri ng mga krimen yung naiimbestigahan po dito, ma'am? Yeah. Salamat, Sir Josh. Sinabi na nga natin kanina na the CIDG as the premier investigative arm of the Philippine, the premier investigative arm of the Philippine National Police. Kami po ay nakatoka na mag-imbestiga sa mga sensational, heinous na mga crimes, no? At lahat ng mga violation ng ating revised penal codes and special laws. Ginagampanan po yan ng CIDG, at dahil kami ay separate unit, kami po ay nag-a-assist, no? Nagsusupport sa support unit. Nagsusupport tayo sa local police sa lahat ng klase ng investigasyon na ginagawa ng ating territorial police. Kami po ay agad-agad na nagkakandak ng aming parallel investigation. Okay, narinig natin yung word na sensational and heinous crime. Sa tingin mo, Harold, ano ibig sabihin ng sensationalize na yan? Yan ba yung pinag-uusapan sa social media o pinagmamaritisan ng mga nagmamaritis sa kanto lang o sa tabi-tabi? Sir, okay.
Okay po. So, maraming salamat po, sir. Sir, pagka sinabi pong sensational crimes po, sir, eto po, sir, yung mga involvement po, sir, ng mga high profile. Pwede? High profile person po, including po, sir, yung mga other government, po, sir, natin, na nasa position po, sir. And at the same time po din po, sir, ito po yung mga pinocover po kagad ng ating mga reporter po, sir. So napaka-importante talaga, ibig sabihin, kapag sensationalize, something that it attracts general public's attention in national concern. So ibig sabihin, lalo na kung public figure ang involved, or kaya medyo ang impact ng krimen na ginawa ay talagang parang sinabi natin na it has an impact to the threat and safety of the general public. Halimbawa, mayroong bomb threat, ito pala isang involved sa Jemaah Islamiyah, ay papasok talaga kayo dyan. Yes, sir. Or kaya naman halimbawa, mayroong mga rent-a-car malalaking sindikato ng... Meron ako na balitaan way back 2 years ago pa. Yung benta-renta, loan, parang ganon, na buong isang syudad, Joshua, apektado, maraming mga, at least mga Class B, Class C citizen locals doon bumili ng sasakyan, at pagka inatake mo yon o pinakilaman natin ng investigation, maapektuhan yung buong probinsya. So yun, malalaking bagay na ganong issues. Ibig sabihin talaga, it calls a national interest, a general public's interest. Sa akin naman kaya di nagiging viral yung issue, kasi syempre kung ano yung scoop, pinasakyan ng mga balita natin. May ano ba doon sa word na heinous? Pag sinabing heinous, Helen, ano ibig sabihin natin doon? Ito, sir, kung sa Tagalog, sir, ito yung karumal-dumal. Karumal-dumal. Karumal-dumal na nakakatakot, nakakabigay ng nasa ating mga mamamayan at pamayanan, no? Na matakot silang lumabas ng bahay dahil sa mga gitong krimen. So, kasama na po dyan, sir, yung mga murder, mga rape, yung mga chop-chop, basta sir, lahat ng heinous na crime. Yan po, sir, karumal-dumal na yes yung po. Hindi halos kayang, parang hindi tao ang gumawa. Yes, sir. Karumal-dumal, heinous crime. Mga babayan, sensationalized na heinous pa. Yes, sir. O yun ang pinakamabigat na Q-term na maaaring gampanan ng ating CIDG personnel. Ngayon, sa paglaban naman po ng di ho natin pag-uusapan yung mga sensationalized crime ngayon. Yes, sir. Baka ma-preempt ang investigation whatsoever. So, yung mga nababalitaan natin na pinatay na, ginahasa, sinunog pa, tapos mayroong mga serial killing or succeeded na the same ang mode ng pagpatay, possible papasok ang CIDG dyan. May tanong lang ako. Pwede bang magkaroon tayo ng walk-in complainant na, for example, I came from Caloocan, kasi pareho kami taga-Caloocan. Kami yung mga tropang Kangkalo dyan sa Pikachu. Ang question ko lang is, do we entertain at the end of the CIDG walk-in complainants, or nag-ano ba tayo, nag-maintain ba tayo ng isang hotline or whatsoever or desk for that purpose sa mga respective branches ni, alam ko may mga branches yes, sir. Sir. Dyan sa national headquarters. So paano, paki-explain kung meron ganung mga pagkakataon? Ako na ba? Ikaw na sige. Kasi siya yung aming chief ng complaint, referral, and yes, monitoring center siya. Meron din kaming counter sa amin yan. May CRMC din kaming division. Thank you po, Sir Rodel. Sir, sa CIDG po, meron po tayong CRMC office. Okay. Ito po, sir, yung Complaints, Referral, and Monitoring Center po, sir. Yep. Actually, sir, ako rin po ang concurrent chief din po, sir, ng CRMC po. No, sa tanong niyo po, sir, actually po, regarding walk-in? Yes, sir, walk-in complainants. Sir, actually, nag-entertain po, sir, ang CIDG po, sir. 24/7 po, sir, ang pagtanggap po, no? Sa any complaints po, sir. At pag dumating po, sir, sa opisina po namin, ito po, sir, ay aming ini-interview, ini-evaluate, at kung kinakailangan pong i-refer po, sir, sa aming mga concern na operating units po, sir, is nire-refer po, sir, namin. Yun. Yun po, sir. Okay, ibig sabihin mga kababayan, lalo-lalo na pa yung mga taga-subaybay po ng ating programang Police at Your Service, DWIZ, Todong Lakas, nag-entertain po ang CIDG. Pero hindi naman po lahat ng mga insidente o krimen ay lahat ilalapit sa inyo. Pero hindi naman po sila mag-atubiling ipaliwanag sa inyo just in case na pumunta kayo ng 2:00 na madaling araw at kayo po ay nadukutan. Hindi po CIDG ang magtatrabaho doon. Police station po.
So, may mga ganun pagkakataon. Pero yung mga sensationalized, heinous crimes, ayan, mga sindikato, big time syndicate, high profile criminals. Yes, sir. At syempre, minsan may mga personalities na kilala, prominente, they use their status in the society just to take advantage para po may push through ang kanilang krimen. Yes, Ano ba mga tanong natin, Joshua? Sir, may isusog lang ako kay Chief ACRMC, sir. Sige. Yun nga po sa ating complaint, no? Ang CIDG po ay nandito, sir, nationwide. Lahat po, meron po kaming regional field units and meron kaming provincial field units sa lahat ng 81 provinces of the Philippines. 81 provinces. Yes, sir. Lahat po ng probinsya, sa bawat sulok ng Pilipinas, sir, sa bawat probinsya, meron pong CIDG doon. Meron din tayong CIDG sa ating mga district sa NCR. Bukod sa may NCR office na tayo, meron pa tayong district CIDG. Meron din tayong mga city CIDG, sir. So, lahat ng sulok ng ating bansa ay may CIDG. Kaya wag po silang mag-atubili na pumunta, kumatok sa aming mga pintuan. Bukas po kami 24/7. Siyempre, ako limbawa, civilian. Ako yung ordinaryong mamamayan. Pag nakita ko yung police station sa minsan, di ba pinasara na ni Chief yung mga small police station natin, precinct. Pag pumunta ba ako ng yung ba naka-base ba ang mga regional field units ninyo sa mga regional headquarters, or ito ay naka-locate adjacent sa mga police station? Yes, sir. Usually, sir, mga 80% of our regional field units are co-located sa ating mga police regional office. May kokonti lang, sir, ang nasa labas ng regional office po. Ang mga provincial field units din naman po natin, sir, same po, co-located, sir, sa ating mga PF. Hindi naman 100% na co-located, sir. May iba ding nasa labas. Pero almost, sir, nasa loob din ng ating mga provincial PPOs po. Okay. Siguro naman nasa waist. Yes, sir. Opo. Ayan din po, sir. Kumanan, kumaliwa. CIDG ka na. Yes, sir. Actually, pwede naman magtanong. Yes, Sabi sir. nga nila, kapag na-lobat ang cellphone, tapos hindi mo rin mahanap sa mapa mo, gumamit ka ng mapa. Mapagtanong. Sumurano na magtanong. Kailangan mo na magtanong kung nasa na ang CIDG. May isang complainant. Ito naman ang sakit ng mga Pilipino eh. Sabi nga nila, unlike sa other countries, may mga concern na tatawag agad sa police kapag may concern. Lalo-lalo na sinasabi natin, sensationalized heinous crime. How can we ensure the safety and security of those complainant? Halimbawa, ako ay isang responsabling citizen or ako ay isang biktima ng isang o witness ng isang heinous crime. How can we ensure the safety and security of these people, especially mga walk-in complainant? Ako na. Sige, sir. Yung ating pong mga complainant, no, tinitake care po namin yan, sir. Kasi, pag ano po tayo, sir, sa PCR nga po, sir, sa pag-treat pa lang natin sa kanila at sa pag-hear, no, pag-listen out sa kanilang complaint, 50% ng kanilang problema, sir, ay nasolve na natin, di ba, sir? Sabi nga po. So, paano natin mini-maintain ang kanilang safety? So, yan, sir, pinag-uusapan po yan ng ating ng leadership kung paano po ang ipoprovide na security po. At in connection din po yan, sir, dun sa ating parameters po, sir. At saka may isa po tayong unit, sir, PSPG, na i-coordinate natin with regards to kung kailangan ng protective security. Yes, pwede rin sila magkaroon ng witness protection program. Yes, sir. Kasi it's truly existing to our policies and mandates. Yes, sir. Napaka-importante yung mga kababayan po natin, if ever you are a victim, a witness, or you have an idea how this heinous crime transpired, please be part of that resolution of the case. Kasi kaya nga meron tayong mga tinatawag na cold cases eh. Yes, sir. It takes years or even decades. Baka mamaya wala na lahat yung mga involved. Hindi pa rin nare-resolve yung case. Yung tawag po natin cold cases. May tanong pa ba tayo, Joshua? Yes, sir, meron po. Ma'am, sir, pwede po natin paliwanag sa ating mga manonood kung kaano ba kahalaga ang CIDG po?
Sige. Bawat unit ng PNP ay mahalaga. Dito sa CIDG, ang kahalagahan nito ay dahil tayo as a PNP, nagbibigay tayo ng case prevention at saka solution. So ang CIDG po, kami po ang nakatoka sa solusyon because kami po yung magsusolve through investigation. Ganun po kahalaga ang role ng CIDG. Kasi hindi po natin mabibigay ang hostisya na dapat sa mga biktima kung hindi po tama, hindi mapusisi ang ating investigasyon. Ang CIDG po, ang aming pong mantra ay we seek the truth, no? So sa lahat po ng aming ginagawang investigasyon, we will leave no stone unturned, sabi nga po, sir. So lahat yan bubusisiin kasi mahalaga ang bawat kaso. At dyan masasabi namin mahalaga ang CIDG sa PNP as your premier investigative arm. Ayan, narinig mo yun, no stone left unturned. Ang investigasyon kasi, lalo-lalo yung mga pagkalap ng ebidensya, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Diyan magaling ang mga investigador natin. Kasi from the evidence gathered, it will, sabi nila na, kumbaga parang may re-establish, re-reenact kung ano yung totoong nangyari at ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Yes, sir. Sinabi niya kanina, they will seek the truth. Kasi truth will set you free. Yes, may hugot. May hugot yata, sir. may yung napakalaki ng role ninyo, it is because pag parang it blow out to the proportion na, kumbaga naging sensationalized na, marami na ang haka-haka, pinag-uusapan na ito ng general public, trending na siya sa online, papasok na si CIDG. Yes, sir. Lalo-lalo kung mahihirapan ng ang police natin, local police lang ay of themselves to conduct the investigation, kailangan na nila talaga ng support ng CIDG. Lalo-lalo na kung may involvement din ng mga members ng kapulisan. So, siyempre, kailangan na they need to seek another assistance and support para maiwasan yung tinatawag nating biases sa pagkandak ng investigation. Ngayon, yung paano naman naiiba yung kasi narinig ko yung word na premiere. Alam ko premiere pelikula. Premiere, ibig sabihin nangunguna, top of the notch, above all units. Elite of the elite. Paano naman naiba yung inyong investigation sa isang local investigation sa mga police station? Yes, sir. Because sa CIDG, sir, we are equipped with seasoned na mga investigators na merong skills, knowledge, and ability. Season, ibig sabihin yan, marami ng karanasan. Yes, sir. Yan po kasi, sir, ang bread and butter nila, namin, no? Yung mag-imbestiga. So, ini-enhance po yan, sir, ng ating leadership. Sa CIDG po, requirement po sa lahat ng ating mga PNCO, Police Non-Commissioned Officer, na-graduate po ng Criminal Investigation Course. So, mandatory po yan, or CREDEC. At saka naman sa ating mga Police Commission Officer, before ka ma-assign sa CIDG, ay dapat graduate ka po ng Investigation Officers Basic Course. Mandatory po yan, sir. To ensure po, sir, na hindi natin po, sir, ma-fail po, no? Or maano ng expectation nating ng mga kababayan na sa pag-handle ng investigation dapat po ay marunong po talaga, no, ang ating mga investigador. Yes, sir. Knowledge and competency. Okay, time check po muna tayo. Break po muna tayo. 8:49 ng gabi. Ang bilis ng oras. Nakakailang question pa lang. Oo nga, sir. Baka ako nagtatanong, anong dinner nyo ngayon? Babalik po ulit tayo. Pagkatapos po ng ilang paalala. Police at your service. Police at your service. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor sa pamamagitan ng Project Angel 3. Layunin nitong magbigay ng direktang tulong sa mga batang manggagawa at kanilang pamilya. Noong 2023, naitala ng DOLE ang 327,194 child laborers,
272,821 sa kanila ang nabigyan ng tulong kabilang ang educational assistance, medical aid at livelihood programs para sa kanilang mga magulang. Dahil dito, 188,238 na mga bata ang naialis sa child labor. Nagsagawa rin ang DOLE ng isang gift-giving activity bilang bahagi ng Project Angel 3 na may temang bawat bata malaya, mithiin ang nagkakaisang bansa. Patuloy ang DOLE sa pagpapatupad ng mga hakbang upang tuluyang mawakasan ang child labor sa bansa. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Sa likod ng kaakit-akit ng ngiti at magiliw na pakikitungo, nagkukubli ang Dark Triad, kombinasyon ng narcissism, Machiavellianism at psychopathy. Madalas gamitin ng mga individual na ito ang kanilang charm para manipulahin at kontrolin ng iba pa sa sariling kapakinabangan. Totoo ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Paulus at Dr. Williams, ang Dark Triad ay binubuo ng tatlong negatibong personalidad: narcissism, labis na pagpapahalaga sa sarili at kakulangan sa empathy; Machiavellianism, manipulative at walang pakialam sa moralidad; at psychopathy, kawalan ng konsensya, pagiging impulsive at emotional detachment. Ayon naman sa The Guardian na ang dark empaths o mga taong may kakayahang umunawa sa damdamin ng iba, ngunit ginagamit ito upang manipulahin at kontrolin ng kanilang kapwa. Ang mga taong may Dark Triad traits ay madalas nagpapakita ng labis na charm at karisma para makuha ang tiwala ng iba. Ngunit madalas itong ginagamit para manipulahin at kontrolin ang kanilang partner. Hindi lahat ng charming ay tunay na mabuti. Ang sobra-sobrang karisma ay maaring maskara ng masamang intensyon. Mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri sa mga taong sobrang charming, lalo na kung may senyales ng manipulasyon at kakulangan sa empatiya. Kaya payo ng mga eksperto, dapat pagtuunan ng pansin ang tunay na malasakit, empathy at integrity sa pakikitungo sa iba. Police at your service. Police at your service. Ayan, maraming salamat po sa ating mga guest. Ang bilis po ng oras. Marami pa akong tanong. Tanong ko na lang po off-air. Ngayong gabi na mula sa Criminal Investigation and Detection Group. Pero before we part ways, let us hear few words from them. Ladies first tayo, regardless of rank muna. Okay, Major Helen. Sir, pinapaabot po ng aming Director, Police Brigadier General Romeo Macapas, na sa ating lahat ng mga mamamayan, na rest assured po na ang inyong CIDG ay nandito para sa inyong mga reklamo or mga gustong paimbestigahan, no? 24/7 bukas po kami sa lahat ng panig ng Pilipinas, no? Sa lahat ng probinsya, city, district at regions, andyan po ang inyong CIDG. At under po doon sa directives ng ating GPNP na swift and responsive police service, sir. Ang inyo pong CIDG under General Macapas, ang serbisyo po namin ay paspas. Maraming salamat, sir. Ayun. Yes, Captain Mangawil. Sir, nais ko pong magpasalamat unang-una po, sir, sa bumubuo po ng DWIC, Todong Lakas. Again, Sir Jos and Sir Rodel, maraming salamat po. Sana po next time kami po ay inyo uling kaunlakan, no? Sa pag-invite po ninyo. Maraming salamat po, sir, at gusto ko rin pong batiin po, sir. Ay, pwede palang bumati. Sa mga bumubuo po, sir, ng force multiplier po, sa mga force multiplier po ng CIDG, magandang gabi po sa inyo po lahat. Ayun. Sir, pwedeng bumati, sir. Sige, bati ka. Sir, ito na lang po, sir. Ginigreet ko ang aking mother ng happy birthday. First birthday in heaven, mother. At sa aking mahal na pamilya sa Davao, De La Cruz family, magandang gabi sa inyong lahat. Yes, sir. Lapit. Isang sakay lang. At yan, syempre, bago po tayo magtapos, last lang po namin magbigay ng paalala ngayong panahong tag-ulan. Mahalagang maging handa at mapagmatsyag sa anumang sakuna o aberya na maaaring idulot sa masamang panahon.
Kaya naman ngayong araw, ibabahagi namin sa inyo ang ilang mahalagang tips at paalala upang ligtas tayo sa panahon ng tag-ulan. Laging magdala ng payong. Ako wala akong dalang payong ngayon. Kapote o pananggas sa ulan. Iwasan ng pagkabasa upang hindi magkasakit. Lalo na kung may edad na tayo, mahina na ating immune system. Iwasang lumusong sa baha. Maaari itong magdala ng sakit tulad ng leptospirosis o makuryente sa mga nakalubog na kable. Pananatilihing malinis ang kapaligiran. Linisin ang kanal, alulod, yan po yun sa bubong, at paligid upang maiwasan ang pagbaha at pamumugad ng mga lamok. Iwas dengue po tayo. Mag-ingat sa dengue. Takpan o itapon ang mga lalagyan ng tubig na maaaring pamugaran ng lamok. Uminom ng bitamina at kumain ng masusustansyang pagkain. Ulitin natin, uminom ng bitamina at kumain ng masusustansyang pagkain. Huwag po puro junk foods. Palakasin ang resistensya laban sa sipon, ubo at trangkaso. Yes, yung panganim naman po, ihanda ang emergency kit, no? Na may laman pong flashlight, baterya, first aid kit, pagkaing dilata, tubig, at mahalagang dokumento po. Siguraduhin ang kaligtasan ng kuryente sa bahay. Iwasang gamitin ng mga basang electrical appliances. Mag-monitor ng balita o weather advisory mula sa Pag-asa. Maging alerto po sa babala ng bagyo, pagbaha o landslide. Mag-ingat sa kalsada. Iwasan ng mabilis na pagpapatakbo. Madulas ang daan tuwing umulan. At may pag-ugnayan po sa mga barangay o local government unit kung may emergency. Alamin kung saan ang evacuation center po nito. Wala ka mong babatiin, Joshua? Yes sir, binabati ko lang po yung mga duty po natin dyan na personnel sa Police Community Affairs and Development Group, na kung saan po yung BC ang Community Affairs and Development Division po na pagre-repack sa ating pagkain sir. Yun, punta ko kayo sa aming Facebook page sa PKG Tagapagugnay. Meron po kaming 18 pages all over the country at meron din po kaming 5 platforms per Regional Public Safety RPCADU. Meron po kami mga 5 platforms, TikTok, Twitter, YouTube. Kompleto po kami niyan. Kung gusto niyo po maging update sa mga accomplishment ng CIDG. Thank you, sir. Maraming salamat. Maraming po, sir. Share lang. Pag may time, panoorin niyo po kami. At syempre, babatiin ko po ang aking may bahay, si Cha, at syempre sa aking anak na si Crisdel. Magandang gabi sa inyo. Uuwi na rin ako after 2 weeks. Naku, sir, tagal pala. Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita tayo sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po muli ang inyong nakasama ngayong gabi, Police Lieutenant Colonel Rodel Robat Tromata. At ako naman po si Patrolman Joshua Jimenez na nag-iiwan sa inyong lahat ng isang magandang gabi. At ito ang programa mula sa kapulisan para sa mamamayan at ito ang Police at Your Service. At sa mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. At dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yes, sa loob ng 5 minuto, andyan na po ang CIDG. Yes. Maraming salamat po at God bless. Ingat po tayo at maulan po ngayon. Sinabi po natin kanina, kumain po ng masustansyang pagkain at syempre, imuwas po sa lumusong sa mga baha, baka magkaroon ng leptospirosis. Kasali mo, ingat po tayong lahat. Hello po, Team CIDG. Mula sa himpilang